saying sa kanyang kalagayan ay he speaks contentment. He expresses joy and gratitude to the Philippians for their support and generosity. Hindi naman sinasabi ni Apostle Paul na siya ay masaya, na siya ay nasa kulungan. Wala naman po siguro may gusto na ikaw ay nasa kulungan at nagsasaya ka pa. Ang gustong ipaalam ni Apostle Paul ay natutunan niyang maging kontento anuman ang kanyang maging kalagayan. Yun po ang nais ng Apostle Paul. And he acknowledged the act of kindness and sympathy of the Philippians. But he emphasized that his contentment comes from the Lord Jesus Christ who gave him his strength para po mapagtagumpayan niya yung kanyang mga pinagdaanan. Sa buhay po natin ngayon mga kapatid, meron po ba tayong contentment? Nararanasan ba natin yung contentment? Kontento po ba tayo? Partikular na po sa ating paglilingkod sa Lord, yung ating mga ministry. At yan po yung ating pag-uusapan. Ayan, contentment through Jesus Christ. Ngayon, gano'n po ba kahalaga yung contentment? Yung kasapatan, gano'n po kahalaga yun? Bilang isang mananampalataya. Sapagkat, the reality of life is not always stable. So, hindi po stable ang buhay natin, ano? Even we are believers. Hindi ibig sabihin na tayo po ay hindi na magdadaan sa mga pagsubok ng buhay. Dahil tayo ay believer ng Panginoon. Hindi po. Kung ano ang nararanasan ng mga unbelievers, pwede rin po nating maranasan. Tingnan po natin yung buhay ni Apostle Paul. Kung paglilingkod lang sa Panginoon ang ating pagbabasihan, si Apostle Paul, masasabi natin, he is top of the list. Kung baga sa isang estudyante, siya yung first honor. And yet, nakita natin, ang dami pong pinagdaanin ng Apostle Paul. Nakulong siya, papatayin siya, hinahabol siya. Ganun pa man, hindi po siya sumuko, ano? Hindi niya tiningnan ang kakulangan. Hindi tiningnan ni Paul yung kakulangan. Sapagkat alam niya na ito'y pupunuan ng ating Panginoon. Amen? At siya, ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa kanya. Kaya po sabi niya sa Philippians 4 verse 12, I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and suffer needs. Paul acknowledged that life is not stable. Ibig sabihin po, our life is not perfect. Merong mga ups and down. Para po itong gulong na minsan nasa taas, minsan nasa baba. Minsan yung blessings natin sobra-sobra, umaapaw. Minsan naman, sakto lang. Pero isa po ang sigurado mga kapatid, kapag tayo ay umasa kay Lord, hindi niya tayo pagkukulangan. Amen? Amen? Nakaka-relate po ba tayo kay Paul? Amen. Na minsan may pinagdadaanan tayo, pero kontento tayo, parang hindi tayo natitinag. Kasi alam natin si Lord, may kayang gawin sa buhay natin. Amen? Di po ba? Because life comes in season. Ibig sabihin po ay everything has its time. Minsan, sabihin natin ngayon tayo is stable, malakas, maganda ang ating kita. At sa tingin natin, stable tayo, Pero tandaan natin mga kapatid, time will come, everything will change. Kung tayo doon ay aasa. Amen? Pero ang Diyos, He still remain until the end. Yes, Amen? amen. Kaya po dapat si Lord ang unahin natin. Amen. Sapagkat si Lord ang source ng lahat ng bagay. Yes. At hindi siya magbabago. Sapagkat ang sabi niya nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. So doon tayo lumapit kay Lord. Ecclesiastes 3:1, sabi diyan, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Ibig sabihin po, bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, dapat ay hindi tayo nabubuhay o nakabase yung ating paglilingkod base sa sitwasyon ng ating buhay. Na kung ngayon okay tayo, sagana tayo, then mainit tayo kay Lord. At kapag tayo hinanig ni Lord ng konti, nawawala tayo sa simbahan. Dapat po hindi nakabase sa sitwasyon natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. And Paul encouraged us believer to be contented and focus only to Christ. Huwag nating madaliin yung mga pagpapala na gusto nating makuha. Bagkus i-treasure natin yung mga blessings o provisions ni Lord na nasa atin na. Pagyamanin natin kung anong binigay ni Lord. Kontento tayo kung anong binigay ni Lord sa atin. Amen?
Ano po ba ang sikreto ni Paul? Bakit siya ay nagagawa magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan? Walang iba po, si Kristo lang ang kanyang sikreto. Umaasa siya kay Kristo, doon lahat. And we can learn from Paul to be contented through Christ. And if we have deep relationship with Christ, we can lay down everything sa ating Panginoon because Jesus Christ is enough, more than enough, mga kapatid. And He is the only one who can satisfy our souls, who can satisfy our needs. Wala na pong iba, ang ating Panginoon lang. Kaya nga, hanggat hindi nauuna si Lord sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng contentment. Kaya dapat unahin natin palagi si Lord. Unahin natin isik ang ating Panginoon at hindi niya tayo pagkukulangin, mga kapatid. Amen? Kasi yun ang promise ni Lord sa Matthew 6:33, di ba? Nandiyan yun. Ayan. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano po ba yung all these things? All these things means, yun yung needs natin lahat. Kung may problema ka sa pamilya, isa yun. Aayusin ni Lord yun. Ano yung mga needs natin? Ibibigay yun ni Lord. Basta unahin lang po natin ang ating Panginoon. Ano ba yung kingdom of God na nakalagay dyan? Kingdom of God is the peace comes from the Lord. Yun po dapat ang masumpungan natin. Yung para magkaroon tayo ng peace of mind. At kapag meron po tayong peace of mind, hindi na tayo mag-worry. Hindi tayo mag-worry kasi alam natin, aalisin tayo ni Lord, gaano man kasama yung sitwasyon natin. Aalisin tayo dyan ni Lord, hindi tayo pababayaan ni Lord na magtagal dyan. If we prioritize the things, spiritual things, over doon sa ating mga material concern. Minsan masyado tayong concern sa mga bagay-bagay. Samantalang kaya namang ayusin ni Lord yan Aayusin ni Lord ano man yung worries natin, ano man yung mga problema natin, matuto lang tayong ipagkatiwala po sa Kanya. Job 1 verse 21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Look at the life of Job. Job is a wealthy man. Napakayaman ni Job. No? But he lost everything, and yet he still managed to worship God. Bakit? Bakit ba nagagawa pa ni Job na magpuri sa Diyos despite of his physical conditions? Alam naman natin lahat kung anong kwento ni Job. Pero, bakit niya nagagawa yon? Sapagkat naiintindihan ni Job that his life is at the hand of the Lord. Na kung ang Panginoon ay gusto siyang i-bless o gusto niya tayong i-bless, kayang gawin yun ng ating Panginoon. And no one can stop to bless us by the Lord. Amen. Pero, kaya rin po tanggalin ni Lord lahat ng anong meron tayo. Katunayan si Job. No? Kaya nga po ang faith ni Job ay nakabase sa ating Panginoon and not his status. Hindi porke siya ay mayaman. Hindi po, kundi nakabase sa ating Panginoon. That's why our contentment must be rely on God in Jesus Christ and not to other material things. Ano po? And look at what happened to Job. Alam naman po natin, after the breakthrough of Job, the Lord restored his fortune. Hindi lang basta ibinalik, mga kapatid, ngunit binigay niya doble pa. Ganun po magpala si Lord sa mga taong inuuna siya at umaasa lang sa ating Panginoon. So napakabuti talaga ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na ibinigay na natin yung best natin, yung oras natin sa trabaho. Halos wala nang natira sa atin. Nag-overtime na tayo, nag-part-time na tayo, pero hindi pa rin sapat. Kulang pa rin. Mapapatanong tayo, bakit kaya? No? Baka mali yung ating formula. No? Baka yung binibigay nating time kay Lord ay tira-tira na lang. Ang gusto kasi ni Lord, yung precious time natin ay ibigay natin sa Kanya. Ibig sabihin, when we say precious time, dapat yung una, yun ang ibigay natin kay Lord. No? Kaya nga po, sapagkat alam natin, ang Diyos ay jealous God. Sabi niya nga po sa Exodus 34 verse 14,
For you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous, is a jealous God. Dapat po ang formula natin, pag tayo ay a believer, si Lord, then next, depende na sa atin. It's either family, it's either work, or itself, ourselves. But, dapat palagi nasa unahan si Lord sa ating formula as a believer. Amen? Because success is not based on material things, but it is how we value our relationship with God. How we treasure the blessings, the provisions that God given to us. Yun po ang totoong success sa paningin ng ating Panginoon. At hanggat hindi si Lord ang nauuna sa ating buhay, hindi po tayo magkakaroon ng contentment. Then the Word will inspire us to chase more of our personal desires. And the Lord is become our next priority and not priority. At alam naman natin, when we say personal desires, sigurado po yan, it is not aligned to the will of God. Hindi po yan makakatugod kay Lord. At ayaw yun ni Lord. Paul experienced both abundance and suffering. Despite of his condition in prison, instead of complaining, he expressed contentment. Bakit? Because para kay Paul, natagpuan na niya kung ano ang magsasatisfy sa buhay niya. Ngayon mga kapatid, tayo po ba, masasabi ba natin, natagpuan na natin ang magsasatisfy sa buhay natin? Masasabi ba natin na kontento na tayo sa ating paglilingkod kay Lord? Tayo lang po makakasagot doon. Philippians 4 verse 12 hanggang 13. I know how to be abased and I know how to be abound. Everywhere, in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. I can do all three things through Christ who gives me strength. Apostle Paul learned to have contentment that brought him spiritual stability. Kaya nga po he said, I finished the race. Sinabi niya, I have fought the good fight and I finished the race. Because he found inner peace. He found spiritual stability because of the Lord Jesus Christ. Contentment enables us to trust God. Kasi habang lumalalim po tayo sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa Diyos, ay nadidevelop yung trust natin sa ating Panginoon. At nagkakaroon tayo ngayon ng contentment. And without contentment, the world pushing us away sa ating relasyon sa Diyos. Ilalayo tayo ng mundo sa ating Panginoon. Kaya minsan, andyan na yung blessings. Sobra pa sa inaasahan natin. Pero hindi natin makita, hindi natin ma-enjoy, hindi natin ma-appreciate. Bakit? Because we don't have contentment. Yun po ang nagiging problema minsan. And the Word teaches us not to be satisfied. Maghahangad tayo ng maghahangad, parang kumakain tayo na hindi tayo nabubusog. Philippians 4:11, not all I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Having contentment will give us healthy spiritual life. Mahalaga po sa isang believer na meron tayong healthy spiritual life. We must learn from Christ. During the earthly ministry ng ating Panginoon, ang Diyos namuhay lang ng simple. Sapagkat true riches is to have godly life with contentment and not to have more material possession. Bonus na lang mga kapatid kung tayo ay wealthy, kung tayo ay mayaman. At the same time, we are serving the Lord. So ipagamit natin anuman mga resources na meron tayo for the glory of God. Kasi may reasons, bawat na ibinibigay ng Diyos sa atin, may dahilan yan, mga yan. But if we are aiming to be rich, to be blessed, kaya tayo nagsiserve ay para lang tayo pagpalain, hindi natin mararanasan ang contentment sapagkat meron tayong wrong motives at hindi nibibigay ni Lord. Contentment is not based on what you have, mga kapatid. God desire to His people is to free
from love of money at makontento tayo sa ano ang meron tayo na binigay ng Diyos. But people, minsan na-obsess sila, minsan they choose to go after the temporary wealth na hindi naman natin madadala. Hindi po masama na maghangad, mga kapatid. Pero dapat hindi natin napapabayaan yung ating relationship sa ating Panginoon. 1 Timothy 6, verse 6 to 8. Now, godliness with contentment is great gain, for we bought nothing into this world, and is certain we can carry nothing out, and having food and clothing with this, we shall be content. Wala daw po, dumating tayo dito sa mundo, wala tayong dala, at aalis tayo, wala din po tayong dala. No? Contentment is not about being happy of what we have. Hindi yung masaya tayo dahil tayo ay sagana, hindi po yun ang contentment, But it is about finding satisfaction through Christ. Yung tayo ay masaya sa ating Panginoon. Kontento, nandun yung joy, ano man yung mangyari, nandun pa rin, hindi nawawala. Having contentment in Christ means that we are enjoying God's provision. How big or small, kung ano man yung meron tayo, dapat kontento tayo. Kasi alam natin, hindi tayo pagkukulangin ni Lord, and He will provide sa atin, mga kapatid. Kaya, whatever God entrusted sa bawat isa sa atin, ay use it wisely for His glory and not for our personal pleasure. In Luke 16 verse 10, sabi po dyan, he who is faithful in what is less is faithful also in much. And he who is unjust in what is less is unjust also in much. Ibig sabihin, paano tayo pagkakatiwalaan ni Lord sa isang malaking bagay? Kung doon sa maliit na binigay niya sa iyo, hindi ka mapagkatiwalaan. Kaya po dapat ay makontento tayo kung anong meron. Huwag tayo masyadong maghangad ng sobra. Baka hindi natin namamalayan, nahuhulog na pala tayo sa trap ni Satan. Kaya nga sinasabi diyan sa 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing. Mag-focus tayo sa ating Panginoong Jesus while we are here. Dahil dadaanan lang natin to. And gawin natin busy ang ating mga sarili by doing the heavenly things sa pamamagitan po yan ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. And hindi yung magsimbak tayo ng kayamanan dito. Nasabi nga sa Mateo 6 verse 20, but I lay up yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. Sapagkat yung ating pong kayamanan sa langit, yun lamang po ang hindi kayang kunin, yun lamang po ang hindi mawawala sa atin. But all the possessions, material things dito, mawawala po yan. Amen? Be contented in Christ, and He will never leave us. Amen? If you want to be contented in life, then keep away your life. Keep away from anything that money can buy. Minsan natitempt tayo kapag nagbagong labas na iPhone. Gusto natin, Kasi gusto natin eh. Pero hindi kaya ng budget natin. Ang gagawin natin yung gagawa tayo ng paraan para makuha natin yun. Yung time natin na para dapat kay Lord napunta dun sa pagpa-part-time natin, sa pag-overtime natin, para mabili natin yung iPhone 20. Wala pa, Next generation pa yun. So, ganun po, instead na para kay Lord na yon, ibibigay natin doon. Kasi may Sabado naman. Pero hindi yun po ang gusto ni Lord sa atin, In Hebrews 13 verse 5, sabi dyan, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have, for He Himself said, I will never leave you nor forsake you. Yan ang pangako ni Lord sa atin. God gave us assurance that His presence and support is always to His people, sa atin, Meaning that when we entrust everything to our Lord Jesus Christ, our family, our finances, our work, our health, kapag pinagkakatiwala natin lahat yan sa ating Panginoon, then we don't need to be worried.
Because the Lord is the one who make things right. Siya ang mag-aayos ng lahat ng yan para sa atin, mga kapatid. What will be the most reason para hindi natin maibigay yung time natin kay Lord? Unang-una po dyan yung trabaho, ano? Trabaho ang talagang karibal ni Lord sa ating buhay bilang isang mga mananampalataya. And we need to work. Kasi we need to support our family. We need to support, we have personal needs na kailangan, ano? Kaya minsan, na-overwork tayo, yung ating katawan ay nagkakasakit. Or minsan naman, pagod na tayo sa trabaho kasi na-overwork na tayo, then, pupunta tayo sa church, ang tagal naman ito nagsasalita para umuwi na tayo, makapagpahinga na. So, yung focus natin, wala na ron. Kasi pata na yung ating katawan. No? Kaya dapat po, ay bigyan natin ng time si Lord. Doon sa time na binigay natin sa 24 hours, bigyan natin si Lord doon yung pinaka-best. Yun ibigay natin kay Lord. At ibibigay din ni Lord. Kasi binigay ni Lord yung best niya eh. Because God promised na hindi niya tayo iiwanan. God is always there for us, even in our difficult times. Nandyan palagi si Lord. When we are weak, He is the one who gives us strength. Pangako niya yung kanina, di ba? Sinabi niya doon. And God is the one who comfort us and carry us when we fall. Katulad po nung footprint in the sand. No? Karga-karga niya na pala tayo. Akala natin iniwan na tayo. Kasi isang pares na lang yung paa. Ganun po si Lord. Kapag alam niya hindi mo na kaya, siya ang sasaluhin ka niya. Amen? And God is the one who give us comfort, palagi. And He is the one who bring us back on track. Kapag tayo po ay naliligaw, the Holy Spirit is the one who convict us that, kapatid, medyo naliligaw ka na. And the Lord, si Lord pa rin ang magbabalik sa atin. Pupunti pa rin tayo ni Lord. Kasi mahal niya tayo eh. And God is always beside us. Kapag tayo po may sakit, si Lord pa rin. Yun nandyan. Pinagagaling niya. Pagagalingin niya tayo. Because His grace is sufficient. Hindi po yan nagkulang. Amen? 2 Corinthians 12:19. And He said to me, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon us. Ano po, mga kapatid? Si Paul po, never worried si Paul. Hindi siya nag-alala kailanman, sapagkat alam niya na anuman ang kailanganin ni Paul, God will provide. Amen. Diba? Kapag pinilit mong abutin ang isang bagay na ninais mo na hindi kasama si Lord, kapatid, mahihirapan ka. Mapapagod ka kung hindi si Lord ang purpose. At kung hindi mo siya kasama. Because lahat po ng resources ay nanggagaling kay Lord. And it is always available and sufficient sa bawat pangangailangan natin. Amen? Kaya nga mga kapatid, dapat alam natin ang numero ni Lord. Yung in-exalt ni Brother Robert. Dapat natin yung number ni Lord para alam natin siyang tawagan. Baka kasi yung number ni Satan matawagan natin, mahirap yun. May number din si Satan. Kasi kapag ang natawagan na i-dial natin yung number ni Satan, sasagot din po siya. I-bless na rin niya. Ibibigay din niya yung needs mo. Hindi natin nalalaman. Kasi sabi niya sa Matthew 4 verse 8-9, ayan po, again, the devil took him up an exceedingly high mountain and showed him in all kingdoms and the world and their glory. And he said to him, all these things I will give to you if you fall down and worship me. Sino bang kausap niya dyan? Si Jesus Christ. Ibig sabihin, kung si Jesus Christ ay nag-worship sa kanya, i-bless niya siya. Kaya po mag-ingat tayo mga kapatid. Hindi, ibig sabihin na tayo ay tumanggap, tayo ay na-bless, comes from the Lord. Suriin natin. Kapag ikaw ay blessed, tapos yung blessings na yun, nag-enjoy ka ron, nalayo ka na kay Lord, sa tingin mo, bibigyan ka ni Lord ng blessing para mapalayo ikaw sa Kanya? Hindi. Kapag blessed ka ni Lord, dapat lalo kang lumalapit kay Lord. At kung anong blessings na ibinigay sa iyo, gamitin mo para sa glorify natin, Panginoon. Kaya nga po, ang sabi dyan sa
Jeremiah 33 verse 3, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Amen. Huwag natin pong hadlangan, huwag nating limitahan ang kakayahan ng ating Panginoon. No? Kasi, lalo pag crucial yung ating sitwasyon, minsan nahihirapan tayong magtiwala. Ano? At gumagawa tayo ng sarili natin diskarte. Hindi po. Kaya nga sabi dyan ni Lord, oh, I will show you the great and mighty things that you do not know. Hindi natin maaarok yung kayang gawin ng Lord sa ating buhay, mga kapatid. No? Kaya, strength comes through Jesus Christ, not to ourselves. Hindi po sa atin nanggagaling ang kalakasan natin. Ano? Kaya nga, si Paul, he faced all the challenges because God is the one who gave him strength. Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. We can do all things. Sabi dyan, ano? We can do all things through Christ who strengthens me. Dahil tayo ay palaging wala sa gawain or minsan lang tayo pumunta sa gawain, minsan mali yung pagka-interpret natin doon sa salita ng Diyos. No? Alam mo na pwede kang mapahamak. Tinuloy mo pa rin. No? Dapat po may wisdom kung paano natin interpret yung salita ng Panginoon. Dapat may wisdom. Kung wala tayong wisdom, we can ask wisdom from the Lord para maunawaan natin yung kanyang salita. May napanood ako dati, isang preacher, pastor, nagpipreach siya sa congregation. Siguro nabasa niya yung kay Paul. Hindi ko lang alam no, kung nabasa niya yun. Na si Paul ay kinagat ng ahas, pero iginanon lang niya, walang nangyari kay Paul. No? Dinala niya, meron siyang cobra na hawak. Kasi sobra yung tiwala niya. Totoo yun, may tiwala tayo kay Lord. Pero mali yung pag-interpret niya doon sa salita ng Diyos. Walang wisdom. Tinuka siya ng ahas. Dinamatay siya. Kaya po mga kapatid, katulad ng ginawa ni Kristo kay Paul, siya ang nag-supply ng kanyang lakas, lahat ng pangangailangan niya, para ma-overcome ni Paul yung mga obstacles sa buhay niya. Tandaan natin mga kapatid, na that even we are believer, we are not invincible. Hindi tayo tinatablan, hindi po. That we are always win and succeed, hindi po. We are not invincible, that lagi tayong nagtatagumpay all the time. Sabi nga, we cannot always win all the time. Ang nais sabihin ng Panginoon dyan, that He can give us inner peace and strength, no? For us to steady and endure, overcome the external storm. Ibig sabihin, palalakasin tayo ni Lord upang pagtagumpayan natin anumang pagsubok na ating pagdaanan, no? Hindi yung sige tayo ng sige. Dapat alam natin gamitin yung power and strength comes from the Lord. Paano nga ba natin gamitin yun? Sa pamamagitan po yun, ng pag-aaral ng kanyang salita, para lalo tayong lumalim, lalo tayong nating maintindihan kung ano ba ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya yung mga mahirap na bagay, napapadali na lang. Yung mga bagay na alam natin na kala natin, hindi natin kaya, nakakaya natin sapagkat nandyan si Lord na tumutulong sa atin. So, mahalaga po sa atin mga kapatid, that we always rely on God's strength and not to our personal empowerment. No? Because apart from God, we can do nothing. Alam ni Pablo that he cannot accomplish the will of God from his life, no? If he will rely on his own. Because his knowledge and his strength is limited. We know that Apostle Paul is educated and he is teacher of the law. No, mga kapatid. But his confidence is not from his own, but comes from God. Kung tutusin, napakagaling niya, napakagaling, pero hindi siya nagbase doon. Being connected in Christ enables us to endure in all seasons. John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If we are truly connected to the true vine, which is Jesus Christ, then we have His strength and we can endure in all season. Katulad ng isang halaman, di ba? Kapag yan ay talagang nadidiligan at konektado sa kanyang
Kahit tag-init, di ba nakita mo yumayabong. Ganun din po tayo, no? Ang buhay ni Apostol Pablo ay ginamit ni Lord fruitfully for us Gentiles. He traveled many places and he never get tired because God gave him strength. Ano po? And Apostle Paul never stopped preaching the word of God even in his last days, even in his last breath, na siya ay nasa kulungan. Hindi yun naging hadlang upang ipahalaganap niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang mga sulat. At para po sa ating conclusion, yan, Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength, through His strength in me. If we rely on God's alone, then we feel secure, unshakable, and we have contentment. Kapag tayo po'y nag-rely sa ating Panginoong Hesus. True contentment comes when you have, yung contentment natin is not comes from when we have plenty, but it comes when you realize that the Lord Jesus Christ ay nasa buhay natin. Doon lang natin mararanasan yun. Amen? For He is the source of everything. And that is the secret of Apostle Paul. So kaya po siya ay naging matumpay sa kanyang ministry. Despite of all the hardship and he endured, Apostle Paul expressed his contentment because Jesus Christ, He never left him until the end. Jesus Christ was there with him and He always renewed his strength sa pag siya po ay nahihirapan. Because that is the promise of the Lord Jesus Christ that He will be with us at the end. Yung sinasabi ng Matthew 28:20, teaching them to observe and all things that I have commanded you, and see, I am with you always, even to the end of the age. Kaya po mga kapatid, after natin narinig ang mensahe ng Diyos, masasabi ba natin that we have contentment? Masasabi ba natin na natagpuan na natin ang kapunuan, yung contentment sa buhay natin? If yes, what brings us contentment? Is it from the Lord Jesus Christ or from our financial stability? Yun ba nagpapalakas sa atin? So tayo lang kumakasagot niya. Because when things you have is stripped away, katulad ni Job, nandun pa rin ba yung joy natin kapag tinanggal ni Lord lahat ng meron tayo? Katulad ni Job. Yung bang ating contentment, masasabi natin parehas pa rin na nararanasan nung tayo ay sagana? Paano po ba tayo mag-respond sa tawag ng ating Panginoon? Kaya nga mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili sa harap ng ating Panginoon. No po? Kung naibibigay ba natin yung tama, naibibigay ba natin yung best for the Lord? Kasi gaano ka man ka-stable, no? Gaano ka man ka-stable sa kalagayan mo ngayon, yan po ay pwedeng magbago. Yan ay pwedeng mawala. Ngunit ang ating Panginoon, never po yan magbabago kailanman. Amen? He will remain the same forever. Kaya po mga kapatid, yung mga naghahanap ng forever at gusto magkaroon ng forever, unahin natin si Lord. Sapagkat si Lord lang po ang may forever, mga kapatid. Kay Kristo lang natin matatagpuan yung forever, mga kapatid. Unahin mo siya at ibibigay ni Lord kung ano ang desire ng puso natin. Amen. Kahit ano pa yan. Kung gusto mo ng pamilya, pwede i-provide yan ni Lord. Kung gusto mo ng promotions, kaya ibigay ni Lord. Kung gusto mo ng magandang trabaho, kaya ibigay ni Lord. Anything, name it. Si Lord, kaya niya ibigay lahat. Walang imposible sa ating Panginoon. Ang mahalaga lang po sa ating bilang mga mananampalataya ay we rely on God. We rely on Jesus Christ. Because He's the only one who can give us true joy and contentment. Because the Lord Jesus Christ is more than enough. Amen. Amen. So tayo po ay manalangin. Tayo po ay pumikit at manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Lord, for reminding us, O Lord, to be content in You alone. Teach us, O Lord, to treasure all Your provisions. Help us not to entangle with worldly possessions, but be content in all times. For we know You were there to help us and to rest in Your peace and grace, in plenty or in need.
we may find our joy and strength in you alone, O Lord Jesus. Lord, maraming salamat. Continue to be with us. Strengthen us, O Lord, when we feel weak. Lord, dalhin mo kami sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng contentment, O Lord. Kung kami man, O Lord, ay kukunti lang ang meron. Turuan mo kaming makontento, O Lord, sapagkat we know, O Lord, that you will supply all our needs, O Lord. Yes. Tanggalin mo ang mga pagdududa sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Pagkat kami, Lord, ay manangan lamang sa iyo sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan. Yes. Lord, maraming salamat. At pinabalik namin yung papuri sa iyong dakilang pangalan, Lord. This is our prayer in Jesus' name.